Celebox. Si Mariza Lagman, 26 years old, at isang waitress sa pinakasikat na club sa kanilang lugar. Kikay at palaban ang dalaga. Dahil sa maagang edad, kinailangan niyang makipagsapalaran sa buhay. Pero sa kabila ng kaartehan, mahirap siyang paibigin. Don't worry, sir. As I have said earlier, I'm not into men with tattoos. Samantala, si Percival Baltazar, isang cold, nonchalant architect na sa kabila ng tila bad boy na datingan, mapapalambot siya ni Marisa. Hindi sakop ng pinag-usapan natin ang pagsilbihan mo ko dito sa bahay. Tandaan mo na hindi ko masisikmurang kumain ng kahit anong luto mo. Sa pagtatagpo ng kanilang mga landas, mahahanap kaya ni Marisa ang kalayaang matagal niya nang hinahanap mula sa malulupit na kamay ng mga umampon? Paano kung sa pagtatagpong ito ay matuklasan niya ang totoo niyang pagkatao? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Suot ang hapit na red dress with fishnet stocking. Alas 5 pa lang ng umaga ay nakaupo sa harapan ng mahamog na salamin ang isang dalaga at nagpapaganda dahil first anniversary nila ng kanyang kasintahan na si Paulo. Nakatakda silang magkita sa isang mamahaling restaurant para mag-celebrate. Siya si Mariza Lagman, 26 years old at isang waitress sa pinakasikat na club sa kanilang lugar. Kulay gatas ang kanyang balat, mahaba at tuwid na tuwid ang kanyang kulay puting buhok. Matatapang ang kulay bughaw ng mga mata, katamtaman ang tangos ng maliit na ilong at maninipis ang kulay rosas ng mga labi. Bakas sa mukha niya ang sobrang kasabikan dahil sa lahat ng mga naging kasintahan, ito lamang ang umabot ng 1 taon. Pero ang malaking ngiti ay agad na naglaho nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At pumasok ang kanyang nanay-nanayan na si Flor. Sabi ko na nga ba, nagme-makeup ka na naman. Kaya nagbibingi-bingihan ka na naman sa tawag kong buwisit ka. Umagang-umaga Marisa ha, pinapainit mo ang ulo ko. Sigaw nito at binato sa kanyang muka ang mga papel ng mga babayaran. Kita mo ang mga yan ha? Tambak na ang mga bayarin natin ngayong buwan. Pero inuuna mo pa yung kalandian mo. Di ba sinabi ko na sa'yo na ikaw nang bahala sa mga bayarin dahil ang mga ate mo ay wala nang kakayang magbigay pa sa atin dahil may sarili-sarili na silang pamilya. Ngunit imbes na pansinin ang galit ng nanay-nanayan niya, ay pinagpatuloy ni Marisa ang pagme-makeup na parang walang naririnig. Aba! At talagang paninindigan mo na hindi mo ako pansinin ha? Bulyo nito ulit. Mapanoksong tumingin si Marisa rito habang patuloy pa rin sa pagme-makeup. At tinaasan ito ng kilay, dahilan para sumigaw ito sa galit at namumuyos na hinablot ang mga make-up, pabango, pulbos, lotion, suklay at mga brush. Ito ang dahilan ng lahat kung bakit nagkandaleche-leche ang buhay naming mag-asawa. Buong akala ko kapag inampun ka namin, magiging swerte kami dahil nagligtas kami ng buhay ng isang bata. Pero maling-mali! Maling-mali! Gigil na sigaw nito at pinagtatapon ang mga gamit niya. Naglapat ang mga labi ni Marisa at napahinga ng malalim. Tumayo siya at kinuha ang bag sa ibabaw ng kama, saka kalmadong naglakad palabas ng kwarto. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Wala ka talagang kwentang babae ka eh! Wala kang utang na loob! Halos mamatay-matay kami sa pagtataguyod sa'yo, pero ito lamang igaganti mo! Sinabi ko na sa'yo na magtapos ka ng pag-aaral, pero mas inuna mo pa ang paglende, kaya ganito ang nangyayari eh. Seryoso, Nay? Wala po bang ibang lines? Sa loob ng 20 years, yan at yan ang lines mo. Sa totoo lang, ang cheap na pong pakinggan, hindi na po uubra sa panahon yan ngayon. 1 linggo pa naman po ang due date ng mga bayarin. Hindi po yun nawawala sa isip ko, dahil simula nang tumuntong ako sa edad na 15, kinailangan ko ng kumayad para bayaran ang mga yan, dahil ang magagaling mong mga tunay na anak. Kung hindi ka pag-aalagain ng mga anak nila, ay hindi ka man lang aabutan kahit piso. Kaya, relax, Nay. Sa pagkakatanda ko,
ay nabuhay tayo ng 11 years dahil sa mga makeup ko. Bastos ka talaga! Usal nito at takmang sasampalin siya pero pinigil niya ang kamay nito. Sorry, hindi pwedeng masira ang makeup ko. Next time, mapang-asar na usal ng dalaga at maarteng naglakad palabas. Lumagitnit ang kalawanging gate nang buksan niya ito at pumara ng tricycle habang inaayos ang suot na bra. Aba, mukhang may lakad ka na naman, Marisa. Bati ng driver na may bastos ng ngiti. Magkikita kami ng boyfriend ko. Sabayan mo ko ihatid. Walang modong sagot ni Marisa pagpasok ng tricycle. Kita mo nga naman oh. Sino naman ngayon ang kasintahan mo? Nung nakaraan lang, napapabalita na anak ni Kapitan ang inaakit mo. Ngumisi ng tipid si Marisa at bumaba ng tricycle. Pinara niya ang kasunod na paparating na tricycle at doon sumakay. Pagdating sa bayan kung saan matatagpuan ng restaurant na pinagkasunduan nilang magkita ni Paulo, ay nagtungo muna siya sa pinakamalapit na public CR at doon pinagpatuloy ang pagme-makeup. Subalit wala pang 15 minutes sa pagme-makeup ay may 3 kababaihan ang pumasok at natigilan nang namukaan siya. Kita mo nga naman, magbabanyo na nga lang, makakasalubong pa ang mga salot. So, sino namang lalaki ang naloko mo para may pambili ka ng makeup? Mapang-asar na usal na isa sa mga ito na kababata ni Marisa. Tumigil sa pagme-makeup si Marisa at humarap rito. Oy, Hana! Ikaw pala! Ganyan pala ang natututunan sa school? Buti na lang hindi ako nagpumilit. Well, anyway, gusto mo ireto kita na may pumatol naman sa'yo? Excuse me? Girls, wag tayo dito. Baka mamaya mahawa tayo ng kalandian. Mahirap na. Irap nito at takmang tatalikod. Sorry, hindi kasi nakakahawa to. Sa magaganda lang to applicable. So, I think you and your friends are on expectation. Oy, English! Sabihin mo lang if need mo ng translation. Diba? Kagaya ng dating gawin nung high school tayo. Pero tumaas ang rate ko kung magpapagawa kayo ng mga schoolwork sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo! Galit na umalis ang mga ito at iiling-iling na tumalon pababa si Marisa para tapusin ang pag-makeup. Pero makikita ang malungkot na refleksyon ng kanyang mga mata sa salamin. Hindi na nakapag-college si Marisa dahil nawalan na siya ng gana sa pag-aaral kahit consistent honor student siya mula elementary hanggang high school. Sa murang edad kasi ay namulat na siya sa magaspang na trato ng kanyang nanay-nanayan na si Flor. Ginawa siya nitong parang katulong bilang kapalit sa pag-ampon sa kanya. Kaya mas pinili niyang magtrabaho para makapag-ipon agad at nang makaalis na sa poder ng mga ito. Kaya ang kanyang pagiging maarte at makapalang muka ay panlabas lamang na proteksyon ni Marisa para itago ang kanyang totoong nararamdaman. Ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang kahinaan para hindi na siya abusuhin. At ang paratang ng mga tao na siya ay isang bayarang babae. Maling-mali sila roon dahil kaya lamang siya papalit-palit ng kasintahan ay para makahanap ng lalaking mag-aalis sa kanya sa ganoong sitwasyon. Isang lalaking hindi lamang katawan ng habol sa kanya, kundi mamahalin rin siya ng tama. Okay na, ang perfect ko na. Bulong niya habang nilalagay sa bag ang makeup at nagtungo sa restaurant. Pagdating ay agad niyang nakita si Paulo na halatang iwas na iwas siyang tignan dahil maraming taong nakatingin. Sorry love, na late. Alam mo na, nagpaganda ng konti. Oh, okay lang. Mabuti naman. So, umorder ka na ba? Ako na ang gagawa kung hindi pa. Ano, okay na. Kanina pa ako nakapag-order. Sabi ko, ilalabas na lang kapag nandito ka. Thank you, love. Sige na, kain na tayo para naman makapag-usap na tayo after. Oo, mag-usap. Bakit parang nagulat ka pa? Ano ka ba? Mag-uusap pa tayo, di ba, ng mga ireregalo mo sa akin kasi anniversary natin. Hindi ba? Oo, sige. Kain na tayo. 2 mamahaling steak ang nilabas ng 2 waiter at isang wine.
May mga dessert pa raw, pero mamaya lamang ilalabas, wika ng waiter na nagpakabog sa dibdib ni Marisa. Dahil sa isip niya, maaaring isasabay na ni Paolo ang sorpresa sa kanya. Nayayayain siyang magsama sila sa kondo nito. Pagkatapos kumain, ay sobra na ang kanyang antisipasyon. Nang sumunod na ngang lumabas ang cake at ice cream na paborito niya. Love, hindi mo nalimutan ang paborito kong flavor. Kaya mahal na mahal kita eh. Siyempre love. Ikaw pa ba? Nang maibaba ang mga desserts, ay ngiting-ngiting inayos ni Marisa ang buhok. So love, sabihin mo nang sasabihin mo. Parang bumagal ang paghinga ni Marisa nang tumayo ito sa pagkakaupo at lumuhod sa kanyang harapan. Ang itirasya nito sa kondo ay sapat na para sa kanya. Pero hindi niya akalaing mas maganda pa pala ang pinaplano nito. Marisa, kabado nitong usal at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Hindi naman nakapagsalita si Marisa dahil sa emosyon na nararamdaman. 1 year na tayo. And to be honest, you made that 1 year in my life so special. So I finally came to conclusion na it's about time. Love naman, sana sinabi mo na ganito ang plano mo para nakapagbihis ako Maghiwalay na tayo. Putol ni Paolo sa kanya. Mabilis na napawi ang ngiti ni Marisa at nangunot ang noo. Ano? Love? Wag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatuwa. Sorry Marisa, pero sabi ni Mama, itatakwil niya raw ako kapag hindi raw ako nakapaghiwalay sa'yo. Ano? Nagpapatawa ka ba? Ano ka bata para irason mo yan? Relax love. Huwag mo akong malove-love. Pero 'di ba, wala lang naman sa'yo to. I mean, mabilis ka namang makahanap ng lalaki. In no time, malilimutan mo rin ako. Let's not complicate it. Saka, 1 year na kasi Marisa eh. I have been very patient with you, pero hindi mo man lang ako pagbigyan. Hindi ka naman na virgin para hintayin pa ang ilang taon. Nalaglag ang mga panga ni Marisa at nanginginig na bumitaw sa pagkakahawak nito. Gusto niyang sampalin at sabunutan ito, pero dahil masyado ng maraming masasamang bagay ang binabato ng mga tao sa kanya, pinili na lamang niyang ngumisi. I knew it. Sige, kung yun ang gusto mo. Anyway, I had fun. Good luck to you, Paolo. Ang totoo, makikipaghiwalay na rin talaga ako sa'yo eh. Kaso naunahan mo lang ako. Sabi niya at tumayo. Teka, saan ka na pupunta? Ako? Saan ako pupunta? Ha? Saan ba? Alam ko na. Maghahanap ulit ng lalaki. 'Di ba? Yun ang sabi mo? Napakamot ito sa ulo at tumayo. Buti na lang talaga at ang dali mong kausap. Thank you Marisa. Ako rin, I had fun. Pero ano kasi, alam mo na, short ako ngayon. Hindi pa kasi sumasahod eh. Pwede bang ikaw na muna ang taya sa pagbayad? Alam ko namang nakarami ka kagabi. Usal nito na lalong nagpanginig sa kalamnan ni Marisa. Okay, no worries. Never ka naman nagbayad eh. Dahil talagang nagkataon ang anniversary natin nang hindi ka pa sumasahod. 'Di ba? Nice. So, aalis na ako. Ito nga pala, farewell gift. Naubos dyan ang pera ko eh, kaya wala talaga ako ngayon. For 1 year, hindi ko maatim na wala man lang maibigay sa'yo eh. Dahil ikaw tong laging nagbibigay sa akin. Someday, may mahahanap ka rin na deserve mo. Sorry, I tried, but then I knew. I'm too good for you. Sinuot nito ang coat at naglakad na palayo. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay nangilid ang kanyang mga luha habang pinagmamasta ng paper bill at ang isang box na hawak niya sa magkabilang kamay. Ang tanga-tanga mo talaga, Marisa. Umasa ka talaga sa ganoong lalaki. He knew it, pero pinatagal mo pa talaga ng 1 year. Bakit? Bulong niya sa sarili at natigil na lamang nang iangat ang tingin at nakita ang takot na tingin ng lalaking waiter. What? Hindi ka pa ba nakakakita ng ganito kaganda? Saan magbabayad? Agad niyang binawi ang mga luhang muntik ng pumatak dahil sa isip niya, sayang kung ibibigay lamang niya kay Paolo. Paglabas ng restaurant ay pinili niyang maglakad-lakad para mapakalma
habang nilalaro ang box na binigay ni Paolo. Binuksan niya ito at ganoon na lamang ang gulat nang makita ang isang gintong kwintas na may magandang pendant. May taste rin naman pala sa mga ganito. Pero for sure, fake to. Mukhang may maganda ho kayong kwintas, madam. Gusto niyo ho bang patignan? Natigilan si Marisa at lumingon sa nagsalita. Napataas ang kilay niya nang makitang nasa tapat pala siya ng isang jewelry shop na alam niyang mayayaman lamang ang nakakapasok. Ito maganda? Huwag na. Galing to sa chip kong ex. Baka nabili lang niya to sa bangketa ng 50. Magsasayang ka lang ng oras. Pero paano kung may halaga? Sa loob ng 30 taong kong nag-aalahas, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang kwintas. Kung replika to, ay sana matagal na akong nakakita. Tumaas ang kilay ni Marisa at sa isip niya, nakabudol ng maganda ang kanyang engot na ex na walang alam kundi ang maging kuripot. Kung lang, di ba? Magkakano naman kunwari to? Nang mag-aral ako sa Paris, na-encounter ko na yung piece na yan. At ilan lamang ang may kakayahang makabili nito. Kung tama ang pagkakaalala ko, that piece was named after someone's love, kaya pinangalanan ito na Belayurio. Belayurio? Ah, ayos ah. Sige, tignan mo. Kung tama ka nga, ilalagay ko sa auction. Aba, perang maganda yan. Sige, halika. Pumasok ka na muna. Matatagalan rin ang pagpoproseso na pag-o-authenticate. Pumayag naman si Marisa at tuwang-tuwang naupo sa malambot na sofa pagpasok sa shop. Ilang oras sa paghihintay ay biglang bumukas ang shop at 4 na nakauniporming pulis ang pumasok. 2 lalaki at 2 babae. Ikaw ba si Marisa Lagman? Maotoridad na tanong ng pulis habang nakatingin sa kanya nang nanilisik. Tinigil niya ang pagsi-cellphone at kunot noong tumayo. Oo, ako nga. Bakit po? Marisa Lagman, ikaw ay inaaresto sa salang pagnanakaw. May karapatan kang manahimik. Ha? Anong manahimik? Bakit ako mananahimik? Inaaresto niyo ako sa kasalanang hindi ko naman alam kung paano ako nagkaroon. Pwede bang malaman muna kung anong nangyayari? Pero imbes na kausapin, ay lumapit ang 2 babaeng pulis at hinawakan siya sa magkabilang braso. Teka, ano ba? Wala man lang kayong iharap sa akin ng warrant of arrest? For your information, alam ko ang rights ko. At kung hindi niyo gagawin ito ng tama, pwedeng kayo ang kasuhan ko. Nagpumilit na kumawala si Marisa, kaya marami ang nabasag sa shop. Kung ako sa'yo, miss, ay makikipagtulungan na lamang ako. Kung talagang inosente ka, patunayan mo. Pero sa ginagawa mo, baka lalo ka lamang mapasama. Hwe, di nga. Alam ko na ang kalakaran sa ganito. Ako ang papaakuin niyo ng kasalanang hindi ko naman ginawa dahil mahirap ako at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Diba? Pwes, ako na ang nagsasabi sa inyo, wala akong ninanakaw. Kung wala ka talagang ninanakaw, paano napunta sa'yo ang kwintas ng Belayurio? Sa buong bansa ay nag-iisa lamang ang nagmamay-ari. Nangunot ang noo ni Marisa sa tanong ng pulis. What the? Yung kwintas? Excuse me, regalo sa akin yan ng ex-boyfriend ko. At anong, hindi pa nga sure kung Belachuchu yan eh. Dahil sigurado talaga ako na sa bangketa lang yan binili ni Paolo. 1 taon kong kasintahan si Paolo. At sa loob ng 1 taon, yung kupal na yon, hanggat makakatipid nang ibibigay sa akin, gagawin niya. Na-surprise nga ako nang gumastos siya ng 50 pesos ngayong break na kami. Kaya bitawan niyo na ako. Nagsasayang lang kayo ng oras niyo. Kung gusto niyo, sa'yo na yung kwintas na yan. Isaksak niyo sa mga baga niyo, yung Belachuchu niyo. Nahahagard ako. Ay, sayang ganda ko. Labas na ang ugat sa leeg ni Marisa habang humahangos sa pagpupumiglas sa pagkakahawak ng 2 pulis na babae. Namwersa ang mga pulis at bago pa siya makapagsalita ay kinaladkad na siya ng mga ito palabas ng jewelry shop. Diretso pa rin siya sa pagreklamo nang matigilan siya dahil saktong nakita niya ang kanyang nanay Flor at isa sa kanyang mga kapatid. Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Sumamo ni Marisa. Pero imbis na pansinin siya ng mga ito, ngumisi lamang si Flor at ang kanyang kapatid habang papalampas sa kanya na parang hindi man lang siya kilala.
Nanlulumong tinanggap ni Marisa ang kanyang kapalaran at hindi na nanlaban nang patapon siyang pinasok sa kotse. Tahimik siyang lumuha hanggang sa nakatulog. Nagising na lamang siya nang marinig niya ang malakas na pagsarado ng pinto ng kotse. Ang lakas mo rin. Nakatulog ka pa talaga sa lagay na yan? Sabi ng pulis nang buksan ang pinto ng likod ng kotse. Eh bakit ba? Inaantok ako kapag nai-stress ako. Matapang kang bata ah. Sige na, baba na. Bumaba naman si Marisa at laking gulat niya na hindi police station ang tumambad sa kanyang mga mata, kundi isang magarang mansyon. Teka, nasaan tayo? Hindi ito police station ah. Ang dami mong sinasabi. Sumunod ka na lamang. Huwag mong sayangin ang laway ko dahil magpapasalamat ka at dito kita diniretso, hindi sa kulungan. Tinapunan ni Marisa ng matalim na tingin ang pulis na hirap na umakyat sa hagdan dahil sa laki ng tiyan nito. Pagpasok ay hinila siya ng 2 pulis papasok ng isang silid. Sa loob ng silid ay agad na napako ang kanyang mga mata sa isang lalaki na nakasuot ng magarang suit at may matapang na muka. Sa tansya niya ay mahigit 2 dangkal ang tinaas nito sa kanya at halos kaedad lamang. Ang balat nito ay parang sa vampira na hindi naaarawan. Matangos ang ilong nito at kay pula ng mga labi. Agad niyang sinipat kung may tattoo ito dahil kung wala, pwede niya itong magustuhan. Totoo nga ang sabi nila. Kamusta? Pasado ba ako para idagdag sa koleksyon mo? Nakaramdam ng kilabot si Marisa sa kabila ng inis dahil sa malalim at malamig na boses nito. Ah, no, sorry. Gwapo ka, oo. Pero ayaw ko sa may mga tattoo. Next time, maybe? Matapang na saad ni Marisa, dahilan para magsitawanan ang mga pulis at ilang mga kalalakihang nakasuot naman ng black suit. Bata, imposibleng hindi mo siya kilala. Siya, si Mr. Percival Baltazar, isang kilalang architect na may malaking kumpanya sa buong bansa at ama niya ang umukit ng Bella Euro. Wala akong oras para alamin kung sino siya dahil hindi naman niya ako mapapakain. Nakapamulsang naglakad palapit sa kanya si Percival at bahagyang yumuko para magtama ang kanilang mga mata. Bakit mo ninakaw ang kwintas? Ang kulit niyo rin no? Sinabi ko na hindi ko ninakaw ang kwintas na Bella Chuchu na yon. Binigay lang yun ng kupal kong ex, pampalubag loob dahil binreakan niya ako sa anniversary namin. At maniwala man kayo o sa hindi, wala akong idea na ganun kamahal o prestihiyoso ang kwintas na yon. Dahil pag galing kay Paolo, malamang sa malamang, galing bangketa lamang yon. O baka sa Boratillo pa yung dumayo para makamura Gigil na sagot ni Marisa at matapang na binalik ang nanilisik na mga mata ni Percival. Ilang minuto rin silang magkatitigan bago ito lumayo at tinanggap ang kwintas na inabot ng isa sa mga pulis. Sige na, ikulong nyo na yan, sabi ni Percival nang ilagay sa malaking box ang kwintas. Ano? Wala akong kasalanan! Ikaw ang huling nakitang may hawak ng kwintas. Kaya pasensya na, pero sapat na yun na pruweba. Naglapat ang mga labi ni Marisa at kahit labag sa loob niya ay lumuhod siya. Kung pruweba ang labanan dito, hayaan mo akong makahanap ng pruweba na inosente ako. Nanginginig ang mga labi na wika ni Marisa habang nangingilid ang mga luha. Kumarap si Percival at matagal siyang tinitigan. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Nagbibiro ka ba? 1 buwan? Anong akala mo sa akin? Mayaman para pera ang lumakad para sa akin? Nagtawanan ang mga tauhan, pati na rin ang mga pulis. Ang lakas mo talagang bata ka. Imbes na magpasalamat ka, pumilit ka pa talaga. Usal ng pulis habang abala itong kumakain ng mga tinapay sa gilid kung saan ay may mga pagkain na hindi agad napansin ni Marisa. Pero natahimik ang mga ito nang magsalita si Percival. 2 buwan. Wala nang dagdag na palugit. Habang ginagawa mo yun, magiging assistant kita. Assistant? May sahod ba yan? Sa pagkakataong ito ay napaisnig si Percival habang umiiling. Ang mga tauhan at mga pulis ay parang nakakita ng multo dahil ni minsan ay hindi pa tumawa
ni umismid si Percival. You are something, Miss Marisa. I'm sorry, Mr. Baltazar, but I do not give my services for free. 70,000 a month. Sa tingin ko naman ay kaya mo. Hamon ni Marisa kay Percival. Money is not the case, Miss Marisa. But is your service worth that money? May discount pa yan, sir. Deal. It'll start tomorrow. After work, that is the only time you can look for your evidence. And you'll be escorted by my men, just to make sure. Okay po. Noted, sir. So, to wrap things up, this means I will be living here with you, just to make sure? Nakangiting tanong ni Marisa habang marahang tumatayo. Naglapat ang mga ngipin nito at marahang inalis sa pagkakabotones ang suot na coat. You are smart, Marisa. You will be living in the rest house and anything weird na gawin mo. Hindi ako magdadalawang isip na mag-self-defense. Napangisi si Marisa at agad na naunawaan ang ibig sabihin nito. Don't worry, sir. As I have said earlier, I'm not into men with tattoos. Thank you for the opportunity. Maasahan mo po na hindi ka magsisisi sa 70,000. Sumenya si Percival at gano'n na lamang ang saya ni Marisa nang alisin ng mga pulis ang posas. Come with me, sabi ni Percival at nagpaunang maglakad palabas ng silid. Nangingiting kinuha ni Marisa ang bag sa babaeng pulis. Sorry, I need my makeup for my job. Salamat sa paghawak. Kumindat siya sa pulis na mataba bago tuluyang sumunod kay Percival. Napakalaki ng mansyon at walang pagsidlan ng labis na saya si Marisa. Dahil sa wakas, nakaalis na rin siya. Hindi man pangmatagalan, pero sa isip niya, sa oras na mapatunayang niyang inosente siya, ay magugustuhan pa ni Percival ang kanyang trabaho. Hindi niya na kailangan pang bumalik sa kanyang nanay floor at sa pag-waitress. This is be your home for the meantime, sabi ni Percival nang tumigil ito sa harap ng isang two-sliding glass door. Nang ibaling ang tingin sa direksyon kung saan ito nakatingin, ay namilog ang bibig ni Marisa. Ah, ang ganda! Maluhaluhang humakbang si Marisa palabas sa pool area. Habang nakapako ang tingin sa isang triangular house na gawa sa mga bubog, ang pinto at bintana. May mga damit na dyan. Sa tingin ko naman ikasya na sa'yo. Kompleto na rin ang mga gamit dyan. At kung iisipin mong gumawa ng kalokohan, huwag mo nang tangkain. Wala pang isang oras, ay nakailang lait ka na sa akin ah. Pero sige, papalampasin ko yan sa ngalan ng 70,000 at sa magarang bahay na ipapahiram mo sa akin. Fake it till you make it. Ika nga. Ano? Kailangan ko bang Tagalogin, sir? It's the number 1 rule para sa aming mahihirap. Pretend to be fine just to survive. Gayunpaman, kahit gaano ako kagipit, hindi ho ako nagkaka-interes sa mga bagay na hindi ko naman po pinaghirapan. Marami na akong narinig na ganyan. Pero sa huli, mas nangingibabaw pa rin ang pagiging mahirap nila at ginagawa pang rason ang kagipitan. Sige na, may buong maghapon ka pa para mag-isip ng mga gagawin mong hakbang para mapatunayan ang kainosentehan mo. Sige po, salamat sir. Pinanood ng dalaga ang binata na maglakad palayo sa katumakbo papunta sa rest house. Maaliwalas at napakalinis ng rest house. Hindi tuloy mapigilan ni Marisa ang maluha dahil sa wakas ay malayo na siya sa kanyang masalimuot na buhay. Kahit pansamantala ay walang hanggan ang kanyang pasasalamat. Ngayon ay hindi niya na kailangang magtiyaga sa bar at magpanggap na masamang babae para lamang kumita ng pera. Suot ang kulay puting bestida, masayang nagwawalis ng bahay si Marisa pagkatapos maligo habang panay ang tingin sa refleksyon niya sa mga salamin. Hindi niya mapigilang hangaan ang natural na ganda na matagal niyang hindi nakita. Pagkatapos ay nagluto siya habang kumakain kasabay ng malakas na pagtugtog. Nag-iisip na si Marisa kung saan niya pwedeng mahanap si Paulo dahil malakas ang kutob niya na frame up lamang ang lahat. Mukhang naka-adjust ka na agad. Natigilan sa pagsubo si Marisa at agad na napatayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Pinatay ni Percival ang music player at nag-cross arms sa kanyang harapan. I think I have to, sir. Para mabawasan naman po ang stress,
at na makapag-isip po ng maayos. Parang hindi naman yun ang nangyayari. Yan po ang nangyayari, sir. Kung ano-ano na lang po ang iniisip mo. Next time, huwag kang magpapatugtog. Ayoko nang maingay. Ganun po ba? Sige po. Noted, sir. Bawal lang maingay. Naglakad ito palabas at nakataas ang mga kilay na sinundan ni Marisa ito ng tingin. Kita niya ang pagtigil nito sa tabi ng pool at naghubad ng suot na polo. Napahagat si Marisa sa kanyang ibabang labi. Ay, bakit labi ang kinakagat, Marisa? Dapat apple, hindi ba? Bulong sa sarili nang itagilid ang ulo para sipatin ang six-packs abs ni Percival. Saka kumagat sa hawak na apple. Ang gwapo talaga niya. Ang hot pa. Pero kasi may tattoo eh. Sayang. Bumalik siya sa pagkakaupo at bumalik sa pag-iisip. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda para sa unang araw niya sa opisina bilang isang ganap na empleyado. Nakasuot si Marisa ng isang puting blouse na nakatuck-in sa isang hapit na black pencil skirt. Ang kanyang buhok ay mahipid na nakapuyod at light makeup lamang. Good morning, sir. Kain po tayo. Katatapos lamang niyang ilagay sa mesang isang plato na may kanin, itlog at hilaw na kamatis. Anong ginagawa mo? Nangunot ang noo ni Marisa at napatingin sa mga plato sa mesa. Hindi niyo po alam ang tawag sa ginagawa ko? Naghahain po ako. Huwag kang piloso po, Marisa. Ano po ang gusto mong isagot ko? Galit itong naglakad papunta sa kusina at nagtimpla ng kape. Hindi sakop na napag-usapan natin ang pagsilbihan mo ako dito sa bahay. Tandaan mo, hindi ko na masisikmurang kumain ng kahit anong luto mo. Bakit? Dahil isa akong waitress? Dahil marumi akong babae? Dahil ikaw pa rin ang prime suspect sa pagnanakaw ng kwintas. Ngumisis si Marisa at sinalin ang pagkain sa plato na para kay Percival. Ganun man ang nature ng trabaho ko. Masisiguro ko po sa'yo na magkakamatayan muna bago makuha sa akin ang virginity ko. Pagkasabi ay inirapan niya si Percival at naglakad pabalik sa rest house. Visit, kala mo kung sinong malinis. Siya nga tong mukhang adik na vampire eh. Inis na bulong ni Marisa at pabagsak na binaba ang plato sa maliit na dining table sa rest house. Galit niyang tinapos ang pagkain at nagpa siyang baguhin ang attire niya. Suot ang isang DIY na kulay pulang halter tank top at mas pinaiksing pencil skirt. Ngiting-ngiting naglalakad palabas ng bahay si Marisa. Kita niya ang sabay-sabay na paglunok ng laway ng mga tauhan ni Percival, samantalang ang binata ay ines na tumayo ng maayos mula sa pagkakasandal sa kotse. What are you thinking, Marisa? Galit na tanong ni Percival pagtigil niya sa harapan nito. Ngumisis si Marisa at inayos ang isa sa mga bilog ng kanyang double bana na puyod, sabay kagat ng ibabang labi na kay pula. Hindi mo ba nagustuhan, sir? Sa tingin ko naman, nagustuhan ng mga tauhan mo. Shut up, Marisa. Wala sa usapan natin na gagawin mong club ang kumpanya ko. Relax, Mr. Baltazar. Before meeting you, I have plans and I cannot postpone that just because it doesn't go along with yours. Regardless, I am a very capable person and I can assure you that I can deliver you the best of my service. So, is anyone here gentleman enough to open me a door? You see? I can't. My hands are full. At walang patumpik-tumpik, sumugod ang mga tauhan na nagpapaunahan sa pagbukas ng pintuan. Thank you, handsome. Mapang-akit na sabi niya kay Percival bago sumakay sa loob ng kotse. Namumuyo sa inis na sumakay kasunod si Percival. You seem so sure na inosente ka. It's because I am. I will prove it to you, sir. Psst, Manong Julio, tara na po sa kumpanya. Pagdating sa kumpanya, gulat na singhapan at dismayang bulungan ang pumuno sa hallway ng dinaraanan ni Marisa habang naglalakad sa likuran ni Percival. Hindi naman na nagulat ang dalaga dahil ito na ang normal sa kanya at ang gusto talaga niyang mangyari. Para anumang oras na umalis siya, walang malulungkot, magiging masaya pa sila.
Bago tuluyang pumasok sa opisina, ay tumigil saglit si Percival sa gitna ng hilera ng mga cubicle at inanunsyo sa mga empleyado na siya ang pansamantala nitong magiging assistant. Hi everyone! Ako si Marisa. Bati ng dalaga, sabay flying kiss. May mga nahimatay at ilan ay parang na-depress at umiyak at ang ilan naman ay baka sa mga ito ang matinding galit. I think they like me. Sabi pa niya, dahilan para manlisik ang mga mata ni Percival. As much as possible, stay out of trouble. Yun ang station mo. Sinundan ng tingin ni Marisa kung saan nakaturo si Percival at ganoon na lamang ang saya niya na may sarili siyang maliit na kwarto with aircon. Kaya naman, hindi niya na hinintay pa ang ilang pangsasabihin ni Percival. Nagpunta na siya sa kanyang opisina at sabik na naupo sa swivel chair. Kumaway pa siya kay Percival at nakataas ang kilay na pinanood itong pumasok sa opisina nito. Ito ang pangarap ko. Kailangan ko lang makasecure ng isang shareholder dito para hindi ko na kailanganin pang iwan ang opisinang to. Hindi na ako babalik ng bar. Pangako yun. Bulong ni Marisa habang niyayakap ang wooden desk sa harapan niya. Natigilan lamang siya nang ipatawag siya ni Percival sa office nito. Tumayo si Marisa at kikending-kending na nagtungo sa opisina ni Percival. Pagpasok ay agad niyang nakita ang tambak ng mga folders sa mesa nito. I have meeting in 2 hours. Gusto kong isalansan mo ang mga folders ayon sa seat order ng mga board members at shareholders. Naunawaan mo ba? Nasa top folder ang arrangement. Maotoridad na utos ni Percival. Copy, sir. Saan po gaganapin ang meeting? Hindi mo na kailangan pang malaman. Hindi ka kasama ron. Sir, to save energy, mas maagang tapusin ang gagawin. Imbes na sa office pa ako magsalansan ng mga folders, why not directly put it on their tables? Diba? Para ready na ahead of time. Tumingin sa kanya si Percival at wala nang nagawa kundi samahan siya sa conference hall. Habang naglalagay ng mga folders, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tandaan kung saan nakaupo ang mga board members at shareholders. All done, sir. Sabi ni Marisa kay Percival na walang ibang ginawa kundi ang bumuntot at i-check ang kanyang gawa. You did well. Hindi ko inaasahan. I told you, sir. I have so much to offer. All I need is an opportunity. Sagot ni Marisa habang nakatingin sa mga mata ni Percival. So, ano pa pong iuutos mo? Sa ngayon, magstay ka na muna sa office mo. May papapuntahin ako doon para turuan ka ng mga software na kailangan mong matutunan. Ayaw kong machismis ako na nagpapasok ako ng kung sino man lang na walang alam. Okay, great. Matatagalan ka pa ba rito, sir? Siguro. Sige po, ipapasabi ko na lang kay Lucy kapag aalis na ako. Do not do anything you will regret, Marisa. I won't, sir. Sige po, mauna na ako. Sana, makuha niyo ang project. Ngumiti si Marisa at tuluyan ng lumabas ng conference hall. Habang naglalakad pabalik sa opisina, ay mapang-asar na mga tingin ang tinatapon sa kanya ng ilang mga empleyado. Pero tinaasan niya lang ito ng kilay. Pagdating sa opisina, ay naroon ang isang may edad na babae na nagpakilala bilang Mrs. Bustamante, ang head software engineer sa kumpanya. May kasungitan ito at agad niyang naunawaan ang mga tingin sa kanya kanina. Hi, I'm Marisa. Nakangising niyang pakilala sa babae bago tuluyang isara ang pinto ng opisina. 12:00 na sa orasan nang lumabas sila para mananghalian at ganoon na lamang ang gulat ng lahat nang makita sila ni Mrs. Bustamante na nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Kumindat pa siya nang madaanan ang mga babaeng empleyado. Nakulang na lamang ay mapunit ang mga labi sa pagngiti kanina. Kinahapunan ay malugod siyang nagpasalamat kay Mrs. Bustamante sa pagtuturo sa kanya at pinapurihan pa siya nito bago siya tuluyang lumabas ng building para simulan ang paghahanap kay Paulo. Nilugay niya ang kanyang buhok at nag-retouch bago sumakay sa kotse na naghihintay sa kanya. Habang inaayos ang pagkakaupo, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang bumukas ang kabilang pinto ng driver's seat at sumakay si Percival.
Sir, ano pong ginagawa mo dito? In-start nito ang makina ng kotse at inayos ang seatbelt. Kilala ko ang mga tauhan ko. At base sa nakita ko kanina, alam kong kayang-kaya mo silang paglaruan sa iyong mga palad. So, to make sure, ako nang sasama sa'yo. Pero may meeting pa kayo. Okay na. Saan ka papunta? Sa restaurant. Tumango naman sa front mirror si Percival at nagmaneho. Pagdating roon ay hindi naging madali para kay Marisa ang makipag-usap sa manager. Ginawa niya ang lahat ng pang-aakit at pagpapaganda, pero hindi umubra dahil mas masungit pa sa kanya to. Pautang ako. Mataray na usal ni Marisa kay Percival sa 10 beses na palabasin siya ng restaurant. Look, mukhang nagsasayang lang tayo ng oras. Pautang na lang. Ikaltas mo na lang sa 70,000 ko. Mukhang ang tanging paraan para makausap ko ang manager ay kung bibili ako ng steak dito. Inis na sabi ni Marisa. Napahinga ito ng malalim at tuluyang bumaba ng kotse. Nakapamulsa itong naglakad papunta sa restaurant kaya agad siyang sumunod. At hindi naman na nagulat si Marisa nang pagbigyan agad ng decking manager si Percival. That's how you do it. Nakangisip ang sabi nito habang naglalakad sila papunta sa CCTV room. Huwag kang maangas, sir. Nagkataon lang na gwapo ka at ikaw ang bet ng manager. Dahil kung lalaki yan, I think I could handle him effortlessly. But thank you. Nilagpasan niya ito at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Pero inabot na sila ng ilang oras sa paghahanap. Pero para bang pinili ni Paulo ang pwesto kung saan hindi ito hagip ng kahit anong CCTV. Bigo silang bumalik sa kotse at walang pagsidlan ang inis ni Marisa. Pwede kang sumurender. Hindi. Masyado akong galit para sumuko basta-basta. Magmamatsyag muna ako rito ng ilang araw. Dahil sa tagal namin ni Paulo, alam kong dito lang niya dinadala ang mga kabit niya. 2 months. You give me 2 months. Hayaan mo kong gamitin yon. Putol ni Marisa kay Percival dahil wala siya sa mood para makipagtalo pa. Tama ba ang pagkakarinig ko? Alam mong, may ibang babae si Paulo nung kayo pa? Oh, oo. Bakit? Anong problema? I thought, you were better pero, desperada ka pala. Call me names, pero hindi mo ako mauunawaan at wala akong balak na pilitin ka. Desperada na kung desperada, pero gagawin ko ang lahat para matupad ang plano ko. Sige na po, umuwi na tayo. At ganoon nga ang ginawa ni Marisa. Hapon-hapon sa loob ng 1 linggo, umaraw man o umulan, matyaga niyang binabantayan si Paulo sa pag-asang baka maligaw sa restaurant. Pero bigo siyang makita to. Dahil bigo sa restaurant, sa sumunod na linggo ay agad na sinagawa ni Marisa ang sunod na kanyang plano. Ang magpunta sa kondo nito. Pinapaalala ko lang, huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Kahit gaano pa ang galit. Hindi na naman pinatapos ni Marisa ang sinasabi nito at lumabas ng kotse. Dire-diretso siyang naglakad papasok ng kondo at agad napansin ang takot sa mga mata ng receptionist nang makita siya. Alam kong kilala mo ko. Asan si Paulo? Sa estado ng kanyang dismaya ngayon ay wala siyang balak na kumalma pa. Ma'am, kumalma ka lang po. Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Si Paulo, nasaan? Andito ba siya? Anong oras siya umalis? Nakaalis na ba siya? Kung nakaalis na, anong oras siya babalik? Imbis na sumagot ang receptionist, ay tumawag ito ng security na mas kinainis ni Marisa. Mula sa 3 escalator pababa sa lobby, ay kita ni Marisa ang ilang mga security para rumisponde. Buti na lamang nang akmang dadamputin na siya ng mga ito, ay natigilan ang mga ito. Mula sa kanyang likuran, ay naglalakad palapit si Percival. Mr. Baltazar, ano pong ginagawa niyo rito? Kabadong tanong ng receptionist. She's with me. Kung pwede lang sana, kahit konting pabor na lamang kapalit ng pag-design ng hotel condo na to, baka pwedeng pakisabi ang simpleng detalye na kailangan niya. Agad namang sumunod ang receptionist sa takot. Subalit, bigo na naman si Marisa na makita si Paulo. Dahil umalis na pala ito noong kanilang anniversary at hindi na bumalik pa sa kondo.
namumuyos na lumabas si Marisa. Bisit! Bisit! Ang kapal! Palahaw ni Marisa habang nagwawala sa inis. Marisa, tumigil ka! Naglakad siya palayo at walang balak na lingunin ang mga tawag ni Percival. Laking gulat na lamang niya nang bigla na lamang siyang buhatin ito at isampay sa balikat. Ano ba? Bitawan mo ako, Percival! Hindi, hanggat hindi ka kumakalma. Bitawan mo ako! Pupuntahan ko ang magaling niyang ina. Sigurado akong may kinalaman yung bruhang matandang yon para dispatcha ako. Nag-iisip ka ba? Kung gagawin mo yun, mas lalo ka lamang makukulong. Humhangos at gigil na usal ni Percival nang buksan ang pinto ng sasakyan. Pabaksak siyang inupo nito sa backseat ng kotse at tinukod ang dalawang kamay sa sandalan ng car seat, dahilan para matigilan siya dahil sa lapit ng kanilang mga muka. Kapag sumugod ka ron, nadala lamang ang galit. Mas lalo mo lamang silang binibigyan ng pagkakataon para may isakatuparan ng gusto nila. Tiniis ko ang lahat. Binigay ko hanggang piso. Kahit mukhang tanga na ako kapag may family gathering, kahit puyat ako sa paggawa ng kanyang mga schoolworks, hanggang thesis. Tiniis ko lahat ng iyon dahil akala ko siya na. Pero, ito pa ang mapapala ko. Madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw niya na, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko. Hindi ako masamang tao. Inangat niya ang luha ang mga mata at laking gulat nang makita ang malungkot na tingin sa kanya ni Percival. Tinulak niya ito palayo at pabagsak na sinara ang pinto para hindi makita ang pagpatak ng kanyang mga luha. Imbes na umuwi, ay laking gulat ni Marisa nang dalhin siya nito sa isang parke. Padilim na at wala na sana siyang balak kundi ang matulog. Baba! Utos ni Percival nang buksan ang pinto ng kotse. Ayoko. Wala na akong gana. Pagod na ako. Ipakulong mo na lang ako, Percival. Ano ba? Sabi ni Marisa nang bigla na lamang siyang buhati ni Percival palabas ng kotse. Binato nito ang susi sa valet boy at hinila siya papasok ng building na nakasulat sa labas sa malalaking letra ang Airsoft Park. Pagpasok ay sinalubong sila ng dalawang staff. Kinuha siya ng babae at dinala sa isang change room kung saan binihisan siya nito ng protective gear. Paglabas ay sinalubong siya ni Percival na nakasuot rin ng protective gear at inabutan siya ng isang airsoft gun. May buong gabi ka para ubusin ang 50 tauhan ko. Huwag kang mag-alala. Kahit ilang beses mo silang barilin, ayos lamang. Kinausap ko na sila na hindi sila pwedeng gumanti dahil malilintikan sila sa akin. Nakangusong inayos ni Marisa ang suot na helmet. Nagsasayang ka lang ng oras. Alam mo bang, galit na galit ako dahil nahagard ang buhok ko at makeup ko, ha? Maganda ka kahit walang makeup. Di mo na kailangan yan. Tara na! Sabi nito na parang walang narinig at hinila na siya sa mismong field kung saan ginaganap ang firing range. Nagdadabog pa sana si Marisa pero agad na natigil nang makita ang 50 tauhan ni Percival na may printed na mukha ni Paolo sa mga mukha nito. Bisit! Uubusin talaga kita, Paolo! Sabi niya at agad na pinagtatarget ang mga ito. Napangisi na lamang si Percival at binaba ang face gear para sundan si Marisa. Hating gabi na sila natapos at panayang tawa ni Marisa nang pabagsak na nahiga sa malawak na field dahil sa pagod. Mukhang nag-enjoy ka. Salamat. First time kong mailabas lahat ng sama ng loob ko na matagal ko nang tinatago dahil wala akong oras eh. Sabi ni Marisa na ang tawa ay napalitan ng mahihinang hikbi. Ikalkas mo na lang sa 70,000. Ayoko ng utang na loob. Sige, kung yan ang gusto mo. Ilang minuto pa silang nanatili roon at hindi na namalayan ni Marisa na dahil sa pagod at pag-iyak ay nakatulog siya. Nagising na lamang siya kinabukasan sa sofa ng rest house. May pagkain sa center table at sulat sa ibabaw ng food cover. Laman ng sulat na kahit hindi muna siya pumasok at magpahinga muna. Pero dahil magaan na ang dibdib at maayos na ang pakiramdam, nagmadali siyang maghanda para humabol kay Percival na papasok pa lang. Good morning, sir! Bati niya kay Percival
Nagulat na gulat nang makita siya. Sa pagkakataon kasing ito ay wala siyang makapal na make-up, pati ang kanyang damit ay disente. Ngumiti ito at pinagbukas siya ng pinto. You look better. I know, right? Natawa si Percival at sabay na silang pumasok sa opisina. Wala silang kasamang mga tauhan dahil nagpapahinga pa ang mga ito dahil sa bugbog na inabot mismo kay Percival dahil tinangkang gantihan si Marisa. Kinahapunan ay sa club naman na dati niyang pinagtatrabahuhan siya nagpunta. Tumawag ka lang kung kailangan mo ng tulong. Don't worry, sir. Teritoryo ko to. At sa tingin ko, I won't be needing any help. Hindat ni Marisa at nagtungo na sa loob ng club. Marisa! Ang tagal naming hinintay ka. Buti naman at naisipan mong bumalik. Salubong ng isa sa mga customer na lalaki sa kanya at agad na tinangkang hawakan ng kanyang puwet. Yan ba ang bago mong get-up? Pwede naman. Para may bago. Si Paolo, nakita nyo? Giit ni Marisa at gigil na inalis ang kamay nito sa kanyang puwet. Si Paolo. Huwag ka na doon. May iba na yun. Pinagsawaan ka na raw niya. Ha? Ang kapal talaga ng muka. Nasaan siya? Sinabing ayaw na nga sa'yo eh. Ba't ba ipipilit mo? Sa akin ka na lang. Promise. Hindi ko araw-arawin. Tuluyang sumabog sa galit si Marisa at sinapak ang lalaki, kaya namumuyos itong tumayo para sampalin siya bilang ganti. Pero laking gulat niya nang dumating si Percival at sinapak ito. Sige na, ako nang bahala rito. Hanapin mo na si Paolo. Tumango naman si Marisa at mabilis na sinuyod ang buong bar habang busy pa ang mga bantay sa pag-awat ng gulo. At sa wakas, sa isang VIP room ay naabutan niya si Paolo na may kasamang babae. Wala siyang sinayang na oras at hinablot ang babae saka tinulak palabas. Pero agad na tumakbo palabas si Paolo. Inis niyang hinabol ito na agad nagtungo sa labas. Hoy Paolo! Tumigil kang wisit ka! Sigaw ni Marisa. Sa kasamaang palad ay bumuhos pa ang malakas na ulan kaya naman nahirapan siyang makita kung saan nagpunta si Paolo. Paolo! Mag-usap tayo! Tumigil ka! Mas lumakas pa ang buhos ng ulan, kaya aksidente siyang nadapa dahil sa madulas na daan. Napahagulgol na lamang siya sa inis. Sinubukan niyang tumayo, pero bigo siya dahil masakit ang kanyang mga paa at nasprain pa ata. What are you doing? Gusto mo bang magkasakit? Galit na bulyo ni Percival nang maabutan siyang nakaupo sa lupa at nakasubsob ang muka sa tuhod habang umiiyak. Sino may gustong magkasakit? Hindi naman ako basta umupo rito para magpaulan at mag-emote na parang nasa teleserye. Hinabol ko si Paolo, pero nadapa ako, kaya masakit ang paa ko. Pasinghal siyang binuhat ni Percival at sinakay sa kotse. Imbes na sa mansyon sila magpunta, ay sa ospital sila dumiretso. Habang ginagamot ang kanyang mga paa, ginagamot naman ang kanang kamay ni Percival. Napano ka? Wala to. Kasama talaga to kapag nakikipag-away. Hala, hindi pwede. Paano ka makakapag-drawing? Sabi ni Mrs. Bustamante, magaling ka raw. So I guess, it won't be a problem. Ikaw muna ang magiging kamay ko habang nagpapagaling ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Marisa. Teka, sa trabaho lang naman, di ba? Sa trabaho ko lang ginagamit ang kamay ko, Miss Marisa. Pero sabi mo, ako ang boss, kaya sa tingin ko naman, I can change the rules whenever I want, right? No, marami ka namang tauhan Bakit hindi sila? Ikaw ang gusto ko. Natigilan si Marisa at nakipagtitigan kay Percival. Pag-uwi, ay nagsimula na ang makulit at magulong samahan ni Marisa at Percival. Simula sa paliligo, pagbibihes, pagpapakain, hanggang sa mga trabaho sa opisina, lahat ay ginawa ni Marisa para kay Percival. Habang nanggagalaiti sa inis, ay enjoy naman si Percival. Marami ang nagugulat sa kakaibang pagbabago kay Percival, pero meron rin naman ang nagpapasalamat na kahit papano ay natuto na itong magkaroon ng emosyon. Biyernes, 12:00 sa orasan, nang galit na pumasok si Marisa sa opisina ni Percival
habang dala ang isang folder. Oh, inayos ko ng Section B sa foundation plan. Ano pa? Inis na sinabi ni Marisa nang ibaba ang plano sa mesa ni Percival. Nagugutom na ako. Samahan mo akong bumili. Ano? Pati ba naman pagbili? Hoy, magtatatlong linggo na yung kamay mo. Baka nag-iinarte ka na lang Patignan nga natin sa doktor yan. Mamaya, bulok na yan sa ilalim ng kas. Hindi pa ako okay. Maalam ka pa sa akin eh. Tumayo ito at hinila siya palabas ng opisina. Nagpunta sila sa bagong bukas na restaurant sa tapat ng kumpanya nito. Ano ba naman yan? Sana nagsabi ka na lang kung anong gusto mo at nagpabili ka sa mga tauhan mo. Pagod na ako eh. Wala akong ganang kumain. Pwede ba magpasalamat ka na lang? Ikaw lang sa lahat ng mga empleyado ko ang pinapakain ko. Aba, dapat lang no? Sa dami ng pinapatrabaho mo sa akin. It's the least you can do. Irap ni Marisa at nagsimulang maglagay sa plato ng mga pagkain na kinakain ni Percival. Paubos ng natitirang panahon ko, Percival. Hindi ako pwedeng makulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Tungkol dyan, wala na akong balak na ipagpatuloy ang pagsampa ng kaso. Totoo ba? Pero, hindi ko pa naiaharap si Paolo sa'yo. Wala na akong pakialam kay Paolo. Nakuha ko na ang gusto kong patunay. Huwag na nating isipin yun. Pagkatapos nito, samahan mo ako sa sunod kong ipapatrabaho sa'yo. Sabik na tumango si Marisa at pagkatapos nilang kumain, nagbiyahe sila pupunta sa Timog. Sa isang sikat na resort sila tumigil. Pagkarating ay agad silang pumasok sa loob. Sa overview ng restaurant ay nakita nila ang isang may edad na babae. May kababaan man ay napakaganda ng mukha nito. Yun lamang, sa isip ni Marisa ay maaaring mataray ito dahil sa manipis at nakataas na mga kilay nito. Mrs. Hill, sorry, nalit ng konti. Sabi ni Percival at nakipagbeso rito. Nanatili lamang si Marisa sa likuran ni Percival at ngumiti lamang sa matanda bilang paggalang. No worries, Percival. Hindi pa naman ako nagtatagal. Mukhang may kasama ka. Sabi nito at lumapit sa kanya para makipagkamay. Hi po, ako po si Marisa. Sa mga sandaling yon, habang nakatitig sa mga mata ng matandang babae, ay nakaramdam siya ng pagkabagabag. Naguguluhan siya sa biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang may parte sa kanya na nagsasabing kilala niya ang babae, pero hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Well, maupo na tayo. Isabella is coming, sabi ni Mrs. Hill. Ikaw, Miss Marisa, kumuha ka na lang ng kahit anong table na malapit para ma-record mo ng maayos ang mga details ng pag-uusapan namin para sa kasal ng aking anak at ni Percival. Make sure na wala kang makakaligtaan, okay? Tumango naman si Marisa at sumunod. Naupo siya sa gilid ni Percival at nilabas ang kanyang cellphone para i-record na lamang ang usapan para masiguradong wala siyang makakalimutan. Hindi nagtagal at dumating ang isang babae na kamukhang kamukha ni Mrs. Hill. Tumayo siya at yumuko rito para magpakilala pero lumagpas lamang ito at agad na niyakap si Percival. I miss you, Percy. Maarteng sabi nito na nakapagpataas ng kilay ni Marisa. Inalalayan ito ni Percival paupo. Pagkatapos ay tinapunan siya ng mataray na tingin. Sa isip niya ay magbabagong buhay na sana siya pero mukhang i-reschedule muna niya. Isabella, I'm with my assistant, Marisa. Baka lang... I know who she is. Mataray na putol nito kay Percival. The arresting officer last time is my Tito George and he told me everything. And to be very honest, hindi ako comfortable na may kasama akong kriminal ngayon. Isabella, inosente si Marisa. At wala na rin akong balak na ituloy pa ang kaso. Dahil napatunayan niyang wala siyang kasalanan. Pagtatanggol ni Percival. And how are you able to say that, Percy? Napatunayan mo ba talaga? O naaawa ka na naman? Mataray na sabi nito at binaling ang tingin kay Marisa. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mga labi ni Marisa at agad na tumayo. Para sa katahimikan ng lahat, aalis na lang po ako dahil baka talagang maging kriminal ako nang wala sa oras. Nanlaki ang mga mata ng mag-ina pero si Percival
Halos makagat na ang labi sa pagtitiis ng pagtawa. Mabilis na tumalikod si Marisa at nagmamarchang nagtungo palabas ng resort. Marisa! Habol ni Percival sa kanyang likuran. Naku, Percival! Bumalik ka na roon sa loob at baka madepresi ang tropa ni Moana. Namamangka sa tabing ilog yan eh. Inis na tugon ni Marisa na hindi man lang inabalang lingunin ni Percival. Anong Moana? Sino yun? Teka lang. Pwede namang dito ka na lang maghintay sa kotse. Natigilan si Marisa at nakangising humarap kay Percival. Pwede bang hiramin ang kotse mo? Saka, pautang ako ng 60,000. Ibabalik ko na lang ang sukli. Ha? Anong binabalak mo? Relax, magpapahangin lang ako. Promise, babalik rin ako. Mali ko ba kung hanggang anong oras kayo dyan eh? Eh di nilanggam naman ako sa kotse. Umiling si Percival at binato ang susi ng kotse sa kanya, pati na rin ang isang black cord. Alam mo na ang mangyayari. Sa oras na sumira ka sa usapan, Marisa. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na daig ko pang nakaposas dahil sa black card. I'm tied with you, Mr. Baltazar. And I do not have any plans to get untied. Ngumiti si Marisa at sumakay na sa kotse. Gamit ang black card ay bumili si Marisa ng halter neck white silk dress, white lace stiletto, at white diamond necklace. Nagpaayos rin siya ng buhok at nagpa-makeup na babagay sa kanyang damit. Kaya bago pa sumapit ang gabi, ay nagbiyahe na siya patungo sa isang lugar kung saan madalas nakatambay si Paolo, ang Hills Private Club. Pagkarating roon ay hindi na siya nagulat sa atensyong nakukuha dahil napaka-elegante niyang tignan sa mga sandaling yon. Good evening, my lady. Mukhang mag-isa ka. Sa lubong ng isang matandang lalaki na umiinom ng wine, ngumisi si Marisa dahil solved na agad ang problema niya kung paano makakapasok siya sa loob dahil wala naman siyang membership card. Sorry, as much as I want to talk to you, pero I forgot my card. Ano ba naman to? I have to get me a new card muna. I'm really sorry. Nilabas ni Marisa ang black card at sinadyang makita ito ng matanda. You know what, miss? Why not come with me? Mag-isa rin lang naman ako ngayon, and everyone is asked to be with someone. You don't have to get a new card. Magagastosan ka pa. Isang gabi lang naman to. Isipin mo na lang, regalo ko to sa'yo for being a beautiful tonight. Okay lang ba talaga? Kunwari ay nahihiyang tanong ni Marisa. Oo naman, let's go. Sa tingin ko, magsisimula na. Tumango naman si Marisa at buong lugod na kinawit ang braso sa matanda. Pagpasok sa loob ng club ay agad niyang nakita si Paolo na may kasamang mga babae. Pero hindi naman agad siya nakalapit rito dahil nahihiya siyang basta-basta iwan ng matanda na nagmalasakit sa kanya na tulungan siya. Hinintay niya itong makihalubilo sa ibang bigating tao at doon palang magalang na nagpaalam. Excuse me, mister. I think I have to go na muna. Enjoy your night. I have things to do eh. Salamat sa lahat. Paalam ni Marisa sa matanda at hinalikan ito sa pisngi. Habang naglalakad palapit kay Paolo, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita itong lumapit sa isang matandang babae. At si Mrs. Hill yun. Palihim siyang lumapit sa mga ito dahil malakas ang kanyang loob na hindi siya basta-basta makikilala ng mga ito. Mrs. Hill, ang usapan natin, kailangan ko na ng pera ko. Ginawa ko na ang lahat ng pinag-uutos mo. Inis na saad ni Paolo. Estupido! Talaga? Nagawa mo ng maayos? Kagagaling ko lang sa isang resort kung saan kami nagkita ni Percival. At alam mo kung sino ang kasama niya? Si Marisa! Inutil! At wala nang balak sa Percival na ituloy ang kaso. Kasalanan mo ang lahat ng to! Gigil na usal ni Mrs. Hill nang sampalin si Paolo. Hoy, matanda ka! Wala kang karapatang sampalin ako ah! Sumunod lamang ako sa utos mo na i-frame up si Marisa. Gamit ang kwintas na niregalo ni Mr. Baltazar sa anak mo para tuluyan na siyang mawala sa landas niyong mag-ina. Kaya ibigay mo na ang bayad ko o malalaman ng lahat na si Marisa ang tunay na Isabela Hill. Huwag mo akong tatakutin ah, dahil kung may pinakamasahol na ugali rito, ikaw yun. Ako ang huwag mong uubusin ng pasensya dahil paniguradong si Mr. Hill mismo ang magdidispatcha sa inyo sa oras na malaman niyang ikaw ang may kagagawan ng pagkawala ng kanyang anak.
at pinaniwala sa mga kasinungalingan mo ng mahabang panahon. Visit! Galit na sigaw ni Paolo at umamba ng sampal. Pero hindi mo magawa dahil alam mong damay ka na, hindi ba? Huwag mo kong ingisihan dahil kung hindi mo ako babayaran, wala na akong pakialam kung sabay-sabay tayong masunog sa impyerno. Dahil sa bigla sa mga nalaman, nanginginig na tumayo si Marisa sa kinauupuan at tarantang tinayp ang numero ni Percival. Gulong-gulo siya at gulat na gulat sa lahat ng mga narinig. Pero dahil sa taranta ay nasagi niya ang baso ng wine sa table at nabasag sa sahig. Marisa! Bulalas ni Paolo nang mapang-abot ang mga mata. Nagmamadali siyang tumakbo. Hinubad na niya ang suot na heels para mas mapadali ang pagtakbo. Habang tumatakbo, ibinato niya si Paolo gamit ang mga heels at ganun na lamang ang galit nito nang magkasunod na tamaan ang mukha niya. Pero dahil sa dami ng mga tao ay nahirapan siyang sumingit, kaya naman nahuli siya ni Paolo at hinila papunta sa likurang bahagi ng club. Talagang hanggang dito ay hindi mo pa ako titigilan, ha? May narinig ka ba? Galit na tanong nito nang patulak siyang binitawan. Wala ka nang pakialam kung may narinig ako. Inis na usal ni Marisa at pilit na tumayo mula sa pagkakatumba dahil sa malakas na tulak nito. Mukhang may narinig ka nga. Pero sisiguraduhin kong hanggang dito na lang ang narinig mo. Ang malas mo talaga, no? Isipin mo yun, mayaman ka pala. Pero iba ang nakikinabang. Ang masakit, wala ka man lang pagkakataon na malasap ang ginhawa ng buhay. Dahil tatapusin ko na ang walang kwentang buhay mo rito. Gusto man kitang kaawaan pero kilala ko kung gaano ka katuso. Imbis naman mapasindak, ay ngumisi si Marisa at nilabas ang black cord sa dalang wallet saka niyapakan. Patawa-tawa ka pa. Ano yung niyapakan mo, ha? Hinahamon mo ba ako? Paano kung oo? Pwes, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita sa kayabangan mo. Umamba ng suntok si Paolo pero agad na sinipa ito ni Marisa sa parte kung saan pinakamahina ang mga lalaki. Napaluhod ito sa lupa at napasigaw sa sakit. Dinoble pa niya at walang humpay na pinagsasampal ito. Game over, Paolo. Hindi kayo nagtagumpay sa mga plano nyo. Huwag kang pakampante. Tumakbo ka na hanggat hindi ko pa kaya. Dahil sa oras na maging maayos ako, tatapusin talaga kita. Yun ay kung may oras ka pa. Dahil sigurado akong sa mga sandaling to, nag-uunahan pa ang mga pulis at 50 tauhan ni Percival dahil niyapakan ko ang black card. Anong sinasabi mo? Kita-kits na lang sa korte, kalbo. Ang pangit mo talaga. Bakit ba kita pinatulan? Inis na saad ni Marisa at hinigit ang isang metal bench. Hinubad niya ang mga tali ng suot na dress saka ginapos ang kamay at paa nito sa metal bench. Para masigurado na hindi ito makakatakas, ay naupo pa siya sa metal bench habang hinihintay ang pagdating ni na Percival. Kakahintay ay nakatulog na siya at nagising na lamang sa isang di pamilyar pero magarang kwarto. Agad siyang napabangon at lumabas ng kwarto. Tumakbo siya pababa ng hagdan at nakita sa sala si Percival na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Habang papalapit kay Percival, ay ganoon na lamang ang tibok ng kanyang puso nang makita ang muka ng matandang lalaki. Gising ka na. Bati ni Percival nang makalapit siya. Sorry, napagod ako ng very light Asan pala tayo? You're home, Marisa. Sa harapan niya ay tumikhim ang matandang lalaki na kausap ni Percival. Hello, Iha. Ako nga pala si Mr. Theodore Hill. Ang iyong tunay na ama. Maluha-luha nitong usal at marahang nilahad ang kamay sa kanya. Imbes naman natanggapin ang kamay nito, ay yumakap si Marisa rito. Sa wakas, nakita rin po kita. Gumanti ng mas mahigpit na yakap si Mr. Hill. Anak, naalala mo ko? Hindi ko po kayo lubos na naaalala o ang ugnayan natin, pero simula nang magpalaboy-laboy ako sa daan at madampot ng mga umampun sa akin, maliwanag sa aking alaala ang mukha mo at ang mga salita mo po na kahit anong mangyari, mahal na mahal mo po ako. Oo, anak. Yun ang madalas kong sabihin nung maliit pa kayo.
3 taon pa lamang kayo ng kakambal mo nang sumakay ako ng barko. At bigo na akong makita pa ulit kayo dahil nasangkot kayo sa isang aksidente. Nabangga ang minamanayong kotse ng iyong ina at ang sabi ay ikaw lamang ang nakaligtas. Teka lang po, may kambal po ako? Oo, iha. Identical twins kayo. Wow, pasabog! Asan po siya? Yun ay wala akong idea. Pero naniniwala akong kagaya mo. Buhay siya. At balang araw, magtatagpo rin ang ating mga landas. Sa ngayon, masayang-masaya na ako na nakauwi ka na. Patawad anak, kung nagpaloko ako sa iba. Masyado akong malungkot at dismayado na wala man lang akong nagawa para iligtas kayo noon sa aksidente. Okay na po. Hindi naman po ako nagpatalo sa hamon ng buhay eh. Ano na po palang balita doon kay Mrs. Hill? Tanong ni Marisa, pagbitaw sa yakap at humarap kay Percival. Patong-patong ng mga kaso ang kakaharapin nila kasama si Paolo para pagbayaran ang mga ginawa nilang kasalanan. Walang singsaya si Marisa ng mga sandaling yon at sa kauna-unahang pagkakataon ay kumain siya sa hapag kung saan kasama ang mga taong totoo siyang pinapahalagahan. Simula ng araw na yon ay inatasan ni Mr. Theodore si Percival na tulungan siya na makapasa sa isang special school para makakuha ng degree dahil ang firm pala na pinamamahalaan ni Percival ay co-ownership ng mga Hill. Sa paglipas ng mga panahon, kahit panay ang pagtatalo, nahulog pa rin ang mga loob nila sa isa't isa. At nang magpasyang magpakasal, niregalo ni Percival ang kwintas na Bella Euro sa kanya dahil simulat sa pool ay para talaga sa kanya to. Hindi na niya tinanggap ang pangalan na Isabela dahil mas gusto niya ang Marisa sapagkat ito ang pangalan na nakasama niya sa lahat ng hirap at mga pinagdaanan. Hanggang dito na lamang po. Sana sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay, maging kagaya tayo ni Marisa na matapang at hindi agad sumusuko dahil may nilalaan na magagandang bagay ang tadhana kung magpupursige tayo. Kung dumating man sa punto na parang wala ng patutunguhan ng buhay at walang nakakakita ng totoo nating halaga, magtiwala lamang tayo na marami pa ring mabubuting tao na handang magbigay ng pagkakataon at oportunidad para pahalagahan ang mga kakayanan natin para mas lalo pa tayong maging matagumpay sa buhay. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Percival at Marisa. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig ng mga komento. From Diana Dokiza, magandang gabi po, Miss Inday Series. Salamat sa bagong storya nyo. Pa-shoutout from Kalubian, Dulag, Leyte. Laging nakikinig sa storya nyo. From Alfonso Atienza, wow, very lovable, enjoyable, inspirable, and meaningful love story. Thanks, God bless. Listening from Antipolo City. Giving lessons to all people. Listening from Saudi OFW here. Sobrang laking tulong ng pakikinig at sa bawat napapakinggan ko, nakakawala ng stress, nakakakilig. Shout out, Aguilar Regine and Novia family. Thanks! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Series. Ako po si Miss Lee. At hanggang sa muli nating kwento.